Sabi ko, Amir, sabi ko gano'n, kung gusto pa magpatuloy na pag-aaral sa Guinea, don't worry, sabi ko gano'n, tutulong pa rin ako sa pamilya mo, sabi ko. Sabi ni Jam, sabi nga ni Amir, hindi mo ako tutulungan. Kung uuwi na kami dito, hindi mo na kami ibibideo, huwag mo na kami tulungan, sabi ni Amir. Wala kang tulong na ibibigay sa amin pagka uwi kami. Oo, sabi nga nun. Sabi ni Amir, yun sabi ni Amir. Sabi ko, hindi, okay lang naman kako sa akin. Ang kakong pagkakaibigan namin ng nanay mo ay hindi lang sa meron, hindi lang sa wala. Sabi ko sa kanya ganun. Good morning mga idol. Good morning guys, good morning mga amigo. Kumusta ang bawat isa? So nandito po tayo at kasama si Kuya Berjun. Ayan po. Bili ng prutas. Dati meron kami binibilan dito. Kaso the problem ay nahulog ang prutas, Kuya Berjun. Hinulog mo. Pero kabili ko ng mga prutas na dadalhin natin kila Tia Mami. So ang tanong ay kumusta kaya ang sitwasyon ni Tia Cesa? So bakit ba ako bumili ng prutas? Papaliwanag ko po sa inyo mga amigo. Ayan, mansanas, masarap sana isa, yung apple. Bili ko kay Belgium. Belgium! Bili ka din ng ano, ate! Belgium! Ate! Ay, ubas din, ubas. Ubas. Oo. Ayan, okay na. Binabilang ko ng ubas. Kasi ganito po mga amigo, kagabi po ay late na, mga alas 10 ng gabi ay nag-message sa akin si Michelle at si Tia Mami daw ay may sakit. So ng isang araw pa yon, ang sabi niya hindi naman daw siya nakakatulog na maayos. Kailangan niya talaga ng rest, kailangan niya ng pahinga. Ayun, sobrang sabi ko, sabi ni Michelle masama, raw yung nihalagat daw si Tia Mami. Tapos uminom ng gamot daw. Sabi ko, kailangan ko ba pumunta dyan? Sabi, hindi naman daw, sabi niya. Tapos minises ko si Bibian. Sabi ni Bibian sa akin, ano daw, may sakit nga rin nanay niya, pero uminom na ng gamot. So, nung si Michelle ang kausap ko, sabi niya lalagnat nga daw at masama pakiramdam. Maghapon lang doon nakahiga. So, ayun. Ayun si Kuya Belgium. Bili na kami ng prutas, dadaling ko. Usually, mga amigo ako naman isang araw akong may sakit. Ako masama pakiramdam na yung mga kasukasuhan ko. Masakit talaga. Tapos, Kuya Belgium, mali, magliliro pala tayo. Sige, ikot ako. Mga kasukasuhan ko, sobrang sakit. Tapos, bigla akong sinipon, inubo, ganyan. Napakabigat ng pakiramdam ko. Siguro dahil sa mga nangyayari. So sabi nga natin sa akin, well, alagaan mo yung mental health mo, yung isip mo, lahat yan alagaan mo, sabi sa akin natin sa kata. Usap ko. Ayun. Syempre hindi mo maiiwasan mag-isip dahil sa sitwasyon yun. Pero punta ako na Tia Mami ngayon, dadaling yung mga prutas. Tapos pagkaya kumustahin ko. So yun pa mga amigo, balikan ko po kayo mamaya. So ayun po mga amigo, nandun na po tayo kila Tia Cesa. Dadalan ko lang ng mga prutas, kakamustahin ko. And then babalikan ko po kayo mamaya. Hindi ko muna hindi ako mag-video. Hindi ko i-video siya. Mas gusto ko yung mag-uusap kami ng walang camera nakatutok. So okay po yun. Kukentuhan ko na lang kayo pagbalik ko po. Balikan ko po kayo mamaya. Ayan po. Ayun ako kasi ng mga bata. Ayun si Sophie. Ayun si Sophie Kumakain si Sophie. Kausap ni Kuya Rowell si Sophie at
Chamame at Alima. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Ayun. So yun po mga amigo, video ng oras ba ako nandoon? Sa oras. Sa oras? Isang oras ako nakala siya mga amigo. So yun, nilalagat siya mami, may lagnat siya. Tapos uminom na rin siya ng paracetamol. At kahit siya ay may lagnat, nagkatrabaho pa din. Tingin ko okay naman na siya. So pagod yan, maling pagod o puyat, baka hindi nakakatulog o kaiisip. So umalis na po ako at nagpaalam na ako. Pero isang oras ako napag-usap ko siya mami. Ay nako, tinanong ko about sa kanya kung aantayin niya pa si Aya sa pag-alis. Tinanong ko siya, mami, aantayin ba natin si Aya? Medyo matagal pa yun, sabi ko sa kanya ganon. Tapos sabi niya ganon sa akin, ay ikaw na bahala kung aantayin o hindi, sabi ko. Kung aantayin o hindi, o sige ka, kung sabi ko gano'n. Kung sabi niya kung aantayin, okay lang. Kung di aantayin, hindi lang. Sabi na mga bata si Alima, baka daw mawala sila. So pinag-usapan namin, sabi ko kako, from Manila may mag-assist naman sa inyo, sabi ko sa kanya gano'n. So Manila kako, kung di Hong Kong, Thailand, tapos pagkayari noon sa Ethiopia. From Ethiopia, Ito pa lang sa baba. Ethiopia bababa sila, sabi ko. Ethiopia bababa ka. Pagbaba mo ganyan sa Ethiopia, de may panibago ka kakong Bibigyan na silang dalawa sa Manila? Ano ko? Boarding pass? Boarding pass doon. Sa Manila, bibigyan na sila? Oo, sinabi ko nga, 2 boarding pass ka ako bibigay sa'yo. Yung pagbaba mo ka ako, yung sa Pilipinas, papunta sa Addis Ababa sa Ethiopia. Pero kako, bababayan ng Thailand sigurado or Hong Kong. Pero hindi kayo bababa ng aeroplano. Magkukulang ng pasahero, sabi ko gano'n. And then from Ethiopia, sabi ko gano'n, bababa kayo. Doon kayo bababa ng aeroplano. And then meron kayong isa pang boarding pass yun ang gagamitin nyo para makapasakay kayo papuntang Malabo. So, from Ethiopia, Malabo kayo, or pwede rin bumaba ka ako ng Douala yon. Depende ka ako. Pwede kayo bababa. Pwede kayo bababa, basta Malabo lang. So 2 beses lang kayo. Isang beses ka lang bababa, sabi ko sa kanya gano'n. So hindi kaya na magbiyahe. Sabi ko, kaya niyo magbiyahe kasi sila Amir kako, tsaka si Bibian at Amir ay kaya naman mag-English. Si Bibian tsaka si Sophie kako marunong mag-English yan, tsaka si Alima tsaka si Bibian kako marunong mag-English yan, sabi gano'n. Si Amir, sabi ni Amir, huwag mo akong bibilang ticket. Sabi ni Amir, huwag mo akong bibilang ticket, di ako sama. Tapos sabi gano'n ni Amir, sabi ko, Amir, sabi ko gano'n, kung gusto pa magpatuloy ng pag-aaral sa Guinea, don't worry, sabi ko gano'n, tutulong pa rin ako sa pamilya mo, sabi ko. Sabi gano'n ni Amir, hindi mo ako tutulungan. Kung uwi na kami dito, hindi mo na kami ibibidyo, huwag mo na kami tulungan, sabi ni Amir. Wala kang tulong na ibibigay sa amin pagka uwi kami. Sabi gano'n. Sabi ni Amir, sabi ni Amir. Sabi ko, hindi, okay lang naman kako sa akin. Ang kakong pagkakaibigan namin ng nanay mo ay hindi lang sa meron, hindi lang sa wala. Sabi ko sa kanya gano'n. So, kung ang ayun nga, sabi nga niya about sa mga nagagalit sa kanya. Pero kina-explain sa kanya, sabi ko, may magalit sa 1,000, may magalit sa yung 1,000 o 2,000, ganyan ka ako. Hindi ibig sabihin ka ako na mga comment ay totoo yun. Meron ka akong gusto, sirain lang yung relasyon natin ng pagiging pagkaibigan natin. Sabi niya, sabi ni Amir, alam mo ba nung nasa Equatorial Guinea ka, wala tayong internet, hindi mo alam yan, hindi mo nababasa yan, pero marami din nagagalit sa'yo, sabi niya. Hindi niya rin kasi, pilit kong na-explain sa kanya yung mga amigo. Pilit ko na-explain sa kanya yun, kunit hindi niya ako maunawaan doon sa part na yun. So, ayun. May tumatawag si Kuya Bel yun. Sige, sagutin mo muna. So, ayun, di umiyak siya. Umiyak siya. Kaso tingin ko hindi siya sa akin eh. Hindi galit sa akin eh. Hindi siya galit. Masyado lang siya naapektuhan sa mga sa kanya, yung mga naninira sa akin. Naninira sa akin. Sobra. Pati kasi yung sa
sa sahod sa YouTube. Sa totoo lang, hindi, never humingi si Chamame. Chamame, no, ano yan, no pedir dinero conmigo. Never. Chamame, no, hindi siya nangingi ng pera sa akin. O never, kasi alam niya Chamame yung gastusan din sa Pilipinas. Alam niya. Nasasaktan siya kasi yung sinasabihan siyang masama. So part na yun, nauunawaan ko siya. Pero dapat nga, 'di ba, yung word na isipin mo yung ikabubuti sa mga bata, yun na lang dapat. Yun na lang. Maraming ano, pinipit ka ni Amir, huwag ka magbasa ng komentaryo, huwag ka magbasa. Kasi nung nasa Africa, wala tayong komentaryo. Wala kang nababasa ng comment. Kaya okay ka lang. Yung gano'n ni Amir. Pero ngayon, dito, nababasa mo lahat ng mga comment ganyan. Kaya alam mo, nakala mo, marami nagagalit sa'yo. Hindi. Kahit ako yung explain ko, walang nagagalit sa'yo. Yan kako ay mga tao na gusto lang ay sirain yung pagkakaibigan natin. So, ayun, umagyari yun marami kaming pinag-usapan mga amigo. Marami kaming pinag-usapan. Isang oras ako andun And then, sabi ko sa kanya, Chamame, lahat ng desisyon mo ay susuporta ako sa'yo. Ano man yung desisyon na meron ka. At starting from now, Chamame, kung ano man yung mga videos meron ka, ano ko na lang, para hindi ka makabasa ng comment, ipa-private ko yung off ko yung comment para hindi mo mabasa. Yan sabi ko. So ayun po mga amigo, iba yung pagdadaanan siya ngayon. Ngayon kasi sobra siyang decidido na siya na umuwi talaga. Tinanong ko kung gusto niya, tinatanong ko kung ticket ka ako. Sabi ko sa kanya, mahal ka ako yun, Chamame, no? Sabi ko, dapat pag ang nag-decide ka, talagang ka ako, yung totoo ka ako, ganyan. Sabi niya, decidido, ayaw pumayag na Amir, di na sila uuwi. Sabi ko, Amir, pag bumili ako ng ticket ka ako, yun na yun, sabi ko sa kanya, ganun. Edi sabi niya, ang sinabi ko, bumili ka yung ticket na bibili mo para sa amin lahat, hindi ka amin lahat, kami lahat ay uuwi, sabi ni Chamame. So ayun, lahat sila ay uuwi at umiyak siya. Naawa naman ako, kinakalma ko, sabi ko, ang isipin mo, Chamame, yung pagkakaibigan natin dati, naging okay tayo. So sabi ko, ako marami may message sa akin hindi maganda, marami ka akong nagagalit sa akin, pero lahat nun ay nalampasan ko dahil ayoko ka na sumuko, sabi ko, kasi ang mahalaga naman ako ngayon yung sa mga bata na nagiging okay, at natututo ko ano man yung pwedeng matutunan din sa Pilipinas, lalo sa pag-aaral.